mukhang may hinuhubog para maging next TP. Well, ano ang goal? Maging next budolero? Or maging next na malaking vlogger? Kasi may nakahalata po eh. Oh, and coincidentally, I think nag-post din ako nito sa Facebook kung naka-follow kayo sa Maui Spencer. Kung hindi pa, hanapin nyo na lang po ang Maui Spencer. Page ko po yan. Meron ding Princess Maui na page, kaya lang hindi ko masyadong nabubuksan. Okay? And meron din pong Prinsesa ng Bayan, akin din po yan. So someone posted this, and I think, yeah, it's Yu Chang eh. Parang nahalata niya na merong ginugroom parang maging next thinking Pinoy. Siguro meron talagang vlogger na kinatutuwaan ng kung sino man at gustong, 'di ba, maging malaki rin, ma-achieve ang mga na-achieve ni Thinking Pinoy noon. Kasi Thinking Pinoy was the biggest political vlogger in the Philippines, 'di ba? Ang dami naka-follow sa kanya. He was flexing na maka-Duterte siya, mahal na mahal niya si Tatay Digong, may pagyapos-yapos pa nga. Pinilit din yatang yumapos kay Kong Pulong, na-achieve ba niya? Pinilit din yumapos kay Baste, crush nga rin si Baste. Ba't yung mga Team Alpotera, even Thinking Pinoy, mga pakilig-kilig mga kinikilig ang tombong kay Baste. Tapos yung mga post nila, puro kahalayan na, parang puro about bukol ni Baste. Ako dapat ang nagpo-post ng ganyan kasi ako yung akla, but I'm not doing it. Why? Malaswa. And hindi ko maatim na mag-post ng mga kaharutan kalandian na katulad ng Team Alpotera na nakakulong si Tatay Digong. Bukol ni Baste, ang nakaumbok kay Baste ang tinututukan nyo, imbes na yung, parang hindi sila apektado mga ate at kuya. Every time na nakikita ko ang Duterte siblings, syempre ang may isip ko ang tatay nila, lalo't nakikita natin sila sa dahig. Paano naatim ng mga Team Alpotera na yung bukol ni Baste ang pag-usapan? Doon nakatutok ang mata nyo. Ako, di ba mga kababayan, ako dapat ang malaswa kasi ako ang Becky eh. Yun ang mga type ko eh. Pero hindi ko magawa. Hindi ako makapag-post about mga bukol-bukol or umbok ni Baste na yan or whatever. Kasi yung tatay nakakulong, kaya nga sila nandun. 'Di ba? Parang puro kamanyakan, lalo na yung Team Alpotera. Mga ganyan pinagsasabi. Anyway, may nakahalata na po. Katulad ni Taning na yapos-yapos, kunwari mahal. Yumapos din yan kay Lisa Tanas. Alam mo, Taning ha, bago natin puntahan yung kung sino itong susunod sa yapak mo, kung todo yapos ka kay Tatay Digong na nakinatuwaan ka ng mga Pilipino, pero hindi ka man lang yata nagsalita nung nakulong si Tatay Digong. So, what does it mean? Porque wala ka na pala sa mga Duterte. Well, ang napala mo, nag-follow sa'yo mga Pilipino, kaya ka nga lumaki. Kaya naging 2 million ang followers mo on Facebook. Hindi ko na nga pala alam mga kababayan kung meron pa siyang page. Kasi hindi ko mahanap. Either binlock niya ako. Diyos ko naman, ba't ako ibablock ni Taning? Lit-lit kong vlogger. 21,000 nga lang ako. Sabi ko nga 1% lang ako. 1% lang ako ng kanyang tungaw na tungaw ako para i-block. Kaya again mga kababayan, pagkatapos yung panoorin to, check nyo kung meron pang Thinking Pinoy na page. Kasi kapag ka-political vlogger ka, ganun karami yung followers mo, may responsibilidad ka na eh. Right? Eh kaso mo, nangyari parang nambudol ka lang Taning eh. O, nakulong si Tatay Digong, may pagyapos-yapos ka. Hindi mo lang nayapos si VP Sara. Binalak mo rin siguro. Totoo ba Taning yung sinabi, may nagchika eh. Was it SAS? I'm not sure. Somebody said na nag-offer si Taning na interviewin niya si VP Sara noong 2022 elections. Parang ikakampanya niya, di ba may mga pa-t-shirt pa nga siya na green na unit team or Sara Duterte supporter siya. Inoferan di umano ni Taning si VP Sara na interview niya sa kanyang platform. Both, of course, on YouTube and Facebook. Taning has less than 1M sa 600,000 ang pagkakaalala ko. Yung followers niya on YouTube. And then he has 2 million on Facebook. Inoferan daw niya si VP Sarang interviewin at kapag nanalo raw, saka na lang daw yung kapalit. May ganun. Wala raw hihingin si Taning na kapalit ng interview. Kasi baka may hinihingi na nga yan kasi nga 2 million eh. Kung gusto mong iboto ka ng followers ni Taning, magpa-interview ka. Pero ang lagay eh, ganun na lang. Baka may pampadulas. Pero yung kay VP Sara,
He offered his platform for free. Hindi pumayag si VP Sara. Kasi nga, ayaw ni VP Sara ng mga ganyan. Interviewin mo ako pag nanalo ako, saka kami hihilingin. Malay mo, humingi kay VP Sara ng posisyon sa gobyerno. Alam niyo bang si Taning, bago natin pag-usapan yung next TP, or next Taning Pinoy, si Taning, di ba, gustong-gusto daw niyang ma-appoint sa Office of the President, if not Office of the President, sa Malacanang. Alam niyo ba yon? Gusto niyang maging political advisor ni Ngiwi Jr. Hindi siya pinagbigyan. At isa pa sa conditions niya, kailangan kapag may cabinet meeting, siya yung nakaupo beside Ngiwi. Ganun yung demand ni Taning. Kapag may mga photo op, gusto niya katabi niya ang presidente, him being the political advisor. Nakita ko yung ebidensya niyan. I have the photo of the list of appointment. Inekis nga lang ng babaeng ahas ang pangalan niya. Alam mo ba yung Taning? Malamang alam niya. Inekis ng babaeng ahas yung pangalan niya. Mismong babaeng ahas ang nagsabing, ayoko to. Ayoko ma-appoint to as political advisor. Sulat kamay. May picture ako niyan. May mga evidence niyan. Ate Marinel, pakibuklat sa libro mo, makikita mo yan. Hindi nala kong libro sa'yo. So, yeah. Sino kaya itong susunod sa yapak ni Taning? Biro mo yun, marami siyang nabudol, no? Tapos nung nakulong si PRRD, wala siyang say. Kesyo ang dahilan niya ay ayoko na sa politics, gusto ko lang sa advancement ng science and sa mga AIAA na lang daw or sa math or whatever. Tama ba yun? Maaalis mo ba sa sistema mo na hindi ka mag-aabang sa political happenings sa Pilipinas? Kami nga nasa abroad, laging nakaabang. Laging nag-aantay na sana, di ba, may development na sana, mabuking na yung mga demonyong mga magnanakaw at kurako sa Pilipinas. Luckily, ayan, nagsisingawan na. Again, mga kababayan, reminder ha, bago natin puntahan tong susunod sa yapak ni Taning, ang naiimbestigahan pa lang or sumisingaw pa lang ang baho ngayon ay Department of Public Works and Highways. At yan nga po yung mga flood control projects. Iisang departamento pa lang yan out of 21 departments. Bawat department, I'm very sure, may corruption. Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Department of Education, nabanggit ko na ba? Department of Justice. Imposibleng zero corruption ng ibang departments. Iisa pa lang, mga tetkuya, DPWH pa lang. Department of Agriculture, lalo na. O ano pa, napakaraming departamento na merong cabinet secretary na tumatayong parang si Ngiwi. Iisa pa lang ang sumingaw. Sisingaw kaya yung baho ng iba? Well, bumabaha ngayon given, no? Kung diversionary tactics man yan, yung usapin ng mga contractors na substandard ang gawa, baka pinagtatakpan yung issue ng krimen ng babaeng ahas sa USA. Tsaka para makalimutan siguro yung galit ng mga Pilipino na pinakulong si Tatay Digong. Lalo ngayong buwan, iingay na naman, magagalit na naman kay Ngiwi, mabubuhay ang galit ng mga Pilipino kay Ngiwi. Dahil 6 months nang nakakulong si Tatay Digong, magsi 6 months na ngayong 11 ng September. Lagpas 6 months na yan sa kanyang preliminary hearing ngayong 23 ng September. Mabubuhay na naman ang galit ng mga Pilipino. Ay ngayon na pinag-uusapan yung mga baha-baha at yung kapalpakan ng flood control, may mahabang usapin yan, i-vlog na lang natin sa susunod. Punta na muna tayo dito. May mahabang usapin yan mga dad kuya. Posted by Yu Chang, and naunahan lang ako ni Yu Chang ng post nito, nagulat ako nakapag-post na siya bago ako May nanalo na today. It's final. May bago nang binibuild up na magiging bagong Barney. Barney yung violet na dinosaur. Kasi pumalpak si Chonky Lee. Sino si Chonky Lee?
Halata, boy. Timing talaga pagdating ni Delilah, no? Basang-basa ko. Oh. Si Delilah, ito ba yung nagpahina kay Samson? Ito ba yung gumupit ng buhok ni Samson kaya hindi na naitulak ang dalawang nag-uumpugang bato? Yun ba yun? Si Delilah ba yung nagpapakalat ng mga kodak ng kargada ni Samson? Oh, si Delilah considered double agent to, di ba? Si Alpot, considered double agent. Isa sa mga latest na double agent. So, kanino si Alpot na double agent? Well, backed up daw yan ng isang billionaire. So, kung hindi man siya double agent ni babaeng ahas, double agent siya ng isang billionaire. Kaloka, no? Na may galit siguro kay PRRD or inusap yung billionaire na yon para magkaroon din siya para meron din siyang gastusan at tustusan na double agent. Para kapag tinrace, hindi matitrace sa pamilyang magnanakaw ang, 'di ba, ang nagtutustos sa double. Sabi ko naman sa inyo, hindi lang pamilyang magnanakaw, hindi lang yung prutas, hindi lang yung palaka, hindi lang yung bodoy ang may mga double agents, even politicians, parang allegedly inutusan silang magtustos ng maniniktik or gumastos kasi malaki naman ang nakamal na salapi nitong mga politiko. And even the billionaires, the oligarchs, meron silang mga naniniktik na peking Duterte supporter. Ngayon, when it comes to usapin ng, 'di ba, ng paglaki ng isang vlogger, si Chonky Lee na booking naman talaga na na makamangga, right? Binibenta talaga niya ang bunga ng mangga. So, at saka Chonky Lee, pumalpak ka naman eh. Maliit pa rin ang ang engagement mo, ang followers mo kumpara sa, well, tiningnan ko yung bagong binibuild up. Baka ito ba yon? Yu Chang, malay ko. Si Alvin ay meron ng 1 million followers. Nag-celebrate siya ng kanyang 1 million, may mga pag-ratings na yan. No, binati na ni VP Sara, binati na rin ni, pakinggan nyo. Milestone of 1 million followers. We are looking forward to the 2 million followers. Bait ni VP Sara. Ito pa. And maraming salamat sa walang sawang pagsuporta and pagmamahal. Mabuhay ka. Thank you. Hi Alvin, congratulations on your 1 million followers and maraming salamat sa... Ikaw, Libag, kailan ka magiging... Libag? Ikaw, Libag, kailan ka magkakaroon ng 1 million followers? Sunog na sunog ka. Halatang halata kung kanino kang tao. Ang problema sa'yo, Chonky Lee, inaakusahan mo ko na tao ako ni Tambaloslos. Bakit magsasayang si Tambaloslos ng pera sa isang maliit na vlogger na katulad ko? At kung ako man ay gagastusan ni Tambaloslos, tapos ikaw lang ang tina-target, ikaw lang, di ba? Ikaw lang. Kaya wag niyo akong pilitin mga kababayan na huwag na mag-post about Libag. Okay? Patungkol dyan sa model ng cannabis. Kasi yan yung advocacy ko. Ang ibulgar silang mga peke. Huwag niyo akong obligahin na magbalita about kapag may ganap balita agad ako kasi hindi naman ako newscaster. Okay? Commentator lang naman ako in politics. And advocacy ko na hubaran ang mga peke. Kaya di ko tinatantanan lalo't meron akong sisingilin na 5K. Bayaran mo ang 5K ko na mukha. Dahil kung di aaraw-arawin talaga kita. Minisyon niya ako mga kababayan di ba? Minisyon ako ni Libag. Gusto niya maging Pebbles the second ako.
Kung ano-ano mga paninirang pinagkalat niya. Pinagkakalat pa niya na kumita ako ng 17 million at ng kanyang kulto. Right? Yung kulto niyang magaling manulisit. O, ang daming evidence. Hanapin niyo yung Rodi Bulilit page. Ang daming screenshots ng mga panunulisit ng kulto ni Libag. O, mga scammer. Minisyon niya, gusto niyang maging Pebbles the second, o gusto niyang bumaliktad ako. O, ining, 9 na buwan na, sasabihin mong tao ako ni Tambaloslos, kumbaga ginasusan ako ni Tambaloslos para atakihin ka lang. Ba't hindi ko atakihin si Doc Lorraine Badoy? Mas malaking tao yung kesa sa'yo. Ba't hindi ko atakihin si Atty. Glenn Chong? Si Miss Marlica, ba't hindi ko atakihin? Number 1 kaaway ni Tambaloslos. Meaning to say, sinungaling ka. And also, hindi ka rin matalino talaga. Hindi ka rin magaling mambudol. Kasi konting, alam mo ining, ikaw ay parang maraming sugat na kapag nagdumadaan kami at nasasagi ka, umaaray ka kaagad. Alright? Eh itong si Chipmunk, hindi masyadong halata. Gusto niya yung kanyang page malinis, walang evidence. Walang trail ng pagiging peke. Pero ako na magsasabi sa inyo mga kababayan, yung malaking nagba-vlog ngayon sa The Hague, hindi yan dapat pagkatiwalaan. Ako na nagsasabi sa inyo, peke yan. Pero magaling siyang manlinlang. Just like Taning. Maraming nabudol. 'Di ba? 2 million ang nabudol ni Taning noon. Ikaw, Libag, kailan mo ma-achieve ang 1 million followers? Nagmura ka na't lahat, ng balahura ka na't lahat, nagsinungaling ka na't lahat, nag-imbento ka na't lahat ng kwento, hindi mo pa rin na-achieve ang na-achieve ni Alvin the Chipmunk. So, itsyapwera na kaya si Libag? At may bago na kayang manok ang kalaban? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.